tayo'y magpupuri, tayo'y magbubunyi, magliliyap at magniningning. Mga bansa'y matitinag, mga kahari ay babagsak, ngunit tayo'y matatag hanggang magmamatya. Lahat tayo'y magpupuri, tayo'y magbubunyi, magliliyap at magniningning. Digma ay magaganap, tayo ay magbantay, huwag kang titigil, manalangin, walang humpay. Ito ang ating gagawin sa araw-araw ng ating buhay. Digma ay magaganap, tayo ay magbantay, huwag kang titigil, manalangin, walang humpay. Ito ang ating gagawin sa araw-araw ng ating buhay. Kay Kristo Jesus, ika'y magtatagumpay. Ating pangawitin. Kay Kristo Jesus, ika'y magtatagumpay. Kay Kristo Jesus. Kay Kristo Jesus, ika'y magtatagumpay. Amen. Ating upong isigaw ang ating battle cry sa wikang Ingles. 1, 2, 3, go! In Christ Jesus, let the watchman anointing through prayers and alertness come alive in 2025. At sa ating sariling wika, kay Kristo Jesus, tayo ay tumalima sa kapangyarihan ng Diyos sa pananalangin at pagbabantay sa taong 2025. Hallelujah! Thank you, Lord! Welcome sa unang episode o unang Thursday ng buwan ng Mayo. Hindi ko sasabihin na sobrang bilis ng araw dahil yun naman po talaga ang nangyayari. Natapos na ang April, ngayon nasa Mayo na po tayo. Salamat po sa pagsama ninyo ngayon at ang pag-uusapan natin ay ilan lamang sa mga benepisyo ng muling pagkabuhay ng Panginoon Kristo. Nakaraan po ay sinelebrate natin ang Resurrection Sunday, no? Ang kanyang pagkabuhay na muli. Napakahalaga ng ating pananampalataya, especially yung pananampalataya natin sa pagkabuhay na muli ng Panginoon. Ito ang tunay na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Ito po yung pundasyon natin. Kung hindi po nabuhay ang Panginoon Kristo, ay walang pundasyon ng ating pananampalataya. Saan mo ilalagay yan, di ba? Pero ang Panginoon po ay nabuhay na muli at ay nagpapasalamat na siya ay buhay magpakailan paman. Salamat po sa pagsama ninyo ngayon sa amin. We appreciate your coming in today, nanonood or even sa YouTube. Mamaya po ay tuloy-tuloy pa rin to sa YouTube. Pag-uusapan natin kung paano natin magagamit ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na muli sa ating pang-araw-araw mga sitwasyon sa ating buhay. Sabi po, samantala, nais muna nating batiin ang bawat isang kasama natin ngayon sa programang itong Thursday Celebration. Ang mayamang pagpapala ng Diyos ay sumainyo sa buong araw na to at ito rin po sa araw ng mga araw pang darating. Marami pa tayong araw na ina-expect. Welcome po, lalong-lalo na sa mga first time na nakatune in sa atin. Sana po magstay kayo para sa ganun ay ma-enjoy nyo the rest of the episode ngayong Thursday celebration. Thank you for being with us. God bless you po habang nanonood po kayo ng programa. Ngayon din po sa ating mga viewers and partners na from the global families, regional families, regions 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 8, and region
12. Kamusta po kayo riyan? Thank you, Lord. And of course, ang mga global families natin na faithful na nanonood sa atin, mabuhay po kayo. Binabati rin natin ang Metro Manila South Region, Metro Manila North Region, the Rizal Sector, and the Central Church. Maligayang panonood po sa inyong lahat. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I-appreciate po namin kung magla-like kayo, magko-comment, at mag-share. No? Please naman po, i-share niyo po ito para madami rin pong mabless. We long to hear from you. Maraming salamat po. Ngayon po ay dadako na tayo sa panalangin para sa ating bansang Pilipinas. Ama, sa pangalan ni Jesus, lumalapit po kami sa iyo, Panginoon. Lord, and hinihiling namin, Panginoon. Lord, ibangon mo ang aming bansa, Panginoon, mula sa mga problema, Lord, sa maliliit at malalaking problema. Lord, yung pangako mo na kami pauunlarin mo, pinanghahawakan namin yan, Lord. And today, Lord, ang prayer namin ay unity o pagkakaisa, ang masaganang ani at mapalaganap ang gospel sa buong bansa. We especially pray for the coming elections, Lord. Lord, pagtanggol mo po ang aming bayan, Lord. Cover us with your most precious life and blood, Lord. At hindi masayang ang mga buhay ng tao, Lord. Sana mamatay lang sila sa galit, Lord, at sa mga politiko, politika, Lord, ang pinag-aawayan nila. Lord, send your angels, O God, Lord. Mga warring angels mo, Lord, sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. At hindi magtatagumpay ang mga maiitim at mga masasamang balak, madidilim na balak ng aming kaaway na manggulo sa mga araw na yon. Thank you, Lord, na lalabas ang mga tao, Lord, boboto sila, at Lord, bibigyan mo sila, Lord, kung sino ang bobotohin nila, Panginoon. Thank you, Lord, hinihiling po namin sa iyo ang matitinong mga tao, Lord, na iluluklok mo sa gobyerno. Salamat po, O Diyos. We pray for our President, Vice President, Senators, Congressman, Mayors, O God, Lord, magkaroon sila, Panginoon, ng talino upang mapalakad ng maigi ang aming bansa. I-bless niyo po sila, Lord, na hindi na sila mag-away-away, O God. Father, we thank you, give you the honor, the praise, and the glory. In Jesus' name, we pray. God bless the Philippines. Salamat po, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Nasarap pong nananalangin para sa bansa. Ito pong kailangan ng ating bansa. Kahit na sobrang mga talino ng tao, kung wala naman po silang tiwala sa Diyos, parang mahirap din matira sa bansang iyon. Okay? So, mayroong katanungan ako sa inyo. May kagalakan ba kayo kapag kayo po ay nagsasaliksik sa Diyos? And when you seek the Lord, parang simple lang sabihin, no? Upang makarinig at makita natin ang ningning ng Panginoon sa gitna ng busy nating pamumuhay. Alam niyo po ngayon, mabilis na nga araw, tapos busy pa tayong lahat. Masyado tayong busy, ang dami nating mga ginagawa. Ngayon po ay nahihirapan ng marami at wala ng panahon para sa Diyos, para kausapin ng Panginoon or humingi sa Kanya or pansinin siya. Subalit, kailangan po natin na siya ay hanapin. Hanapin natin ng Diyos sa lahat ng mga sitwasyon sa ating buhay. Tingnan po natin ang nangyari sa mga kababaihan na pumunta dun sa libingan ng Panginoon upang maglagay sila ng anointing oil kay Jesus. Kahit ramdam na nila na namatay na ang Panginoon, kasi yun po talaga ang pakiramdam. Nakita nila paano yung hugis ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, at siya nung nilibing siya, nakita po nila ang kanyang hugis. So alam nila sa puso nila, namatay na ang Panginoon. Pero ano po ang naging attitude nila? Hinahanap pa rin nila si Lord Jesus. Nanap nila, punta sila dun sa puntod. Nagkaroon sila ng desperadong pagnanais, no? Na hanapin nila ang Diyos. Una, maaari nating i-apply sa ating araw-araw na pamumuhay. Tama po ba? Ito ay maaari nating ma-apply. No? Na araw-araw ay naiisip natin ang pag-ibig at kabutihan ng Diyos. No? Hinahanap po natin yan. No? Sa mga sandaling iyon ay parang para sa kanila naglaho na ang lahat.
o kaya parang hindi na kakayanin na o minsan gano'n din po tayo sa ating mga problema. Parang yung problema talagang nakapatong na sa'yo, 'di ba? Parang hindi ka na makakilos, wala ka ng magagawa. Kung ganito ang mga pangyayari, ay meron tayong dalawang pagpili or options, 'no. Kung saka-sakaling nandun ka sa kondisyon na 'yan, parang nasisikil ka na or parang yun na, natatabunan ka na ng mga problema. Una, tumakbo ng palayo kay Jesucristo. Sa mga tao minsan, tumatalikod sila sa Lord, tumatakbo silang palayo, 'no, sa takot at pagkabigo nila. Parang feeling nila bigong-bigo na sila kaya lumayo na sila kay Jesus. O kaya ang pangalawa ay tumakbo ka palapit sa Panginoon. Humingi ka sa Kanya ng wisdom o katalinuhan, paggabay at pag-ibig sa bawat hakbang, sa bawat plano niya para sa iyo. Kayo po, kanino tayo lalapit? Kanino kayo lalapit? Lalayo ka ba sa Diyos or lalapit ka sa Diyos sa mga panahon na hindi magandang mga sitwasyon sa iyong buhay? Sa panahon ng problema, huwag tayong lumayo sa Diyos. Tayo ay lumapit nga sa Kanya at humingi tayo ng tulong. Minsan yung pride natin parang ayoko na. Tagal ko ng Kristiyano, parang ganyan pa din. Hindi sinasagot ang prayers ko. Kaya natakot yung mga kababaihan nung papunta sila dun sa kuweba ni Jesucristo kung saan siya nilibing, ay dahil hindi nila akalain na nabuhay na muli ang Panginoon. Kinabahan sila, subalit sila ay natuwa o nagsaya na siya ang Panginoon na nabuhay na muli at kailan pa man ay hindi na mamamatay. Okay? So, sinabi ni Jesus sa kanila, sabihin niyo sa mga kapatiran na ako ay nabuhay. Sabihin mo sa mga disciples ko. So, ang ginawa ng mga Maria, si Maria Magdalene, si Mary, the mother of Jesus, tsaka isa pang Maria, tumakbo nang nagmamadali sila, no, upang ibalita ito sa mga kasamahan nila. Tayo po, gaano kadalas tayong makaranas ng takot, nawawala ng pag-asa at mga duda, no, isang katutak na duda. At mga ito ay paparalisa, napaparalyze tayo sa ating pag-usad at pagpasok sa kagalakan at layunin ng buhay natin. Pag parati kang may takot, hindi mo ma-achieve yung dapat para sa buhay mo. Kasi takot ka eh. Di ba? Takot ka parati, tapos nag-aalala ka parati. Kaya yung kasaganaan minsan hindi nakakarating sa atin. Alalahanin po ninyo ang mga pangako ng Panginoon Kristo sa kanyang pagparito ay ang masagana at kasiyasiyang buhay. Di ba? Tayo po ay magsaya at pumuri sa Kanya. Alalahanin natin ang pangako ng Panginoon ay buhay na masagana. Matuwa po tayo rito. At least may pupuntahan pa ang buhay mo. So isipin, saan mo natagpuan ang pinakamasidhing kagalakan kay Jesus at yung intentional na paggawa nito. So huwag nating kalimutan ang John 10:10, hindi ko na nasulat dito. Ang Panginoon, sabi niya, ako'y pumarito para bigyan kayo ng buhay at buhay na masagana. I came to give you life and life in abundance. Sa katawang tao siya, Diyos na nagkatawang tao para makarelate siya sa atin at bigyan tayo ng mainam na buhay. Kasi yung mga katuruan ngayon, puro suffering, no? Kung maririnig nyo, parang hinihila ka para mag-suffer ka. And sabi ng Lord, ginawa ko na yan. Ginawa ko na yung suffering para sa iyo. Ngayon ay magkaroon ka ng buhay na mainam. Hindi ko ba sasabing mayamang-mayamang ka. Pero meron kang kapayapaan sa iyong puso, sa iyong isip, at ikaw ay nakakatulong sa iba. Yan ang gusto ng Panginoon. Ayaw niya na ang mga, meron po ba kayong ama na nakita niyo yung ama na yung gustong-gusto niyang mag-suffer ang mga anak niya? Diba? Gustong hindi makakakain, gustong puro utang, gustong parang naliligaw parati. Diba? Hindi ko ganun ang ama natin sa langit. Pinadala niya ang kanyang bugtong na anak, pagbayaran lahat ng ating kahirapan.
ang ating mga kahihiyan, ang ating mga kasalanan, binayaran na po yan sa krus ng Kalbaryo. Amen. Praise God. Maari kaya mong pagbabasa mo o pakikinig ng mga salita ng Diyos, no, ay meron tayong matatanggap sa ating puso. Okay, importante po yan. Nandun po ang kanyang mga plano. Ang plano niya ay hindi tayo pahirapan. Minsan kaya tayo naghihirap, minsan may sarili na rin tayong gawa na malayo sa gusto ng Diyos or malayo, yun, alam niyo yun, minsan gumagawa tayo ng kung ano-ano na hindi natin pinag-isipan, hindi natin nagpaplanuhan, tapos nagkakaproblema po tayo. Amen. Hindi ko na isa-isahin yan. Marami po yan. So, kayo po ngayon, ninanais niyo po bang magbasa ng Biblia? Kasi dito po nakalagay lahat ang mga instructions sa atin ng Panginoon. Praise God. So, habang nalalaman mo, nadidiscover mo ang mga katotohanan ng kanyang salita, masisiyahan ka kaya? Of course, masisiyahan ka. Kasi hindi ka na maliligaw dahil alam mo yung mga gusto niya, yun ang gagawin natin. Amen. Isang katanungan pa po, ginagamit mo ba ang iyong kaloob, yung mga gifts mo, talento mo, salapi mo, para mapaglingkuran siya? Okay? Halimbawa, meron tayong church, then nagpo-volunteer tayo dun sa church, nag-a-usher tayo, nagtuturo tayo sa mga bata, mga talento natin, nagka-counseling tayo. Tama po ba? Nagbibigay tayo. Diba yan po ang mga gifts na binibigay ng Diyos sa atin? Nagagamit po ba natin yun? So, pinagbulay-bulay niyo po ba at nagpasalamat kayo sa ginawang pagtubos sa atin ng Panginoon? Pinagbayaran niya ang buong buo sa krus ng Kalbaryo ang ating mga kasalanan. Napakalaking halaga po yung binayad niya. Buhay at dugo niya ang kabayaran. Nagpapasalamat ba tayo sa Kanya araw-araw? Mula po sa araw na ito, huwag nating kalimutan. Lumapit tayo sa Panginoon. Kung meron po tayong mga kasalanan, humingi tayo ng patawad sa Kanya at siya po ay mahalin natin. Amen. Mga kapatid at mga magulang, bigyan niyo po ng panahon ang time sa mga bagay na ito. Maggalak ka sa Panginoon na nagagalak sa iyo. Alam niyo si Lord, pag nagagalak ka sa Kanya, nagagalak din si Lord sa iyo. Diba, pagkita niya yung anak niya, masaya, masaya din ang Panginoon. Pero pag nakita niya yung mga anak niya nagmumukmok, siguro iniisip ng Lord, parang hindi ko naman sila matulungan. Parang yung ginawa ko sa krus ng Kalbaryo, baliwala. So nagagalak po ang Panginoon pagka tayo ay nagagalak at natutuwa at umiibig sa Kanya. At alam niyo, siya'y umaawit dahil sa Kanyang kagalakan. Saan po nakalagay yan? Nakalagay po yan sa Zephaniah, sa Old Testament, chapter 3, verse 17. Basahin po natin sabay-sabay. The Lord, your God, is with you. The mighty warrior who saves. He will take the great delight in you. In His love, He will no longer rebuke you, but will rejoice over you with singing. Sapagkat kasama niyo ang Panginoon na inyong Diyos. Katulad siya ng isang makapangyarihang sundalo na magliligtas sa inyo. Magagalak siya sa inyo at sa pamamagitan ng kanyang pag-iibig ay babaguhin niya ang inyong buhay. Aawit siya na may kagalakan dahil sa inyo. Zephaniah chapter 3 verse 17. Hallelujah! Hallelujah! Huwag po nating kalimutan yan. Thank you, Lord. Alam niyo kung paano tayo lalapit sa Panginoon, ng unang-unang hakbang ay yung pagkilala sa Kanya at pag-imbita sa Kanya sa ating buhay. Hindi po mamimilit ang Diyos. Kung ayaw niya sa Diyos, parang, hindi kayo naniniwala, wala po sa Kanya yon. Pero patuloy niya kayong ipopursue, patuloy siyang magbibigay ng invitation sa inyo. So ngayon tayo po ay lalapit sa Panginoon sa panalangin upang imbitahin ang Kanyang presensya sa ating buhay. Sabi po sa Biblia na kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka sa Kanyang ng buong puso,
na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka sapagkat itinuring ng Diyos na matuwid ang taong sumasampalataya sa Kanya ng buong puso. At kung ipapahayag niya na siya ay sumasampalataya, maliligtas siya. Romans chapter 10 verses 9 and 10. That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Romans 10, 9 and 10. So ngayon po ay may pagkakataon tayo na tanggapin ng Panginoon para sa ating kaligtasan. Hindi pa tayo maliligtas ng pagiging mabait lang, di ba? Marami namang taong mabait lang. Pero wala pa silang relasyon kay Jesus Christ. So, alam nyo, pag nagkain kayo ng relasyon sa ating Panginoon, lalo kayong babait. Amen. Praise God. So, ang kaligtasan po ay ang ating Panginoon Kristo. Yung pagkakilala sa Kanya at pagtanggap sa Kanya, pag-anyaya sa Kanya sa ating buhay. So, kung ready na po kayo, meron pong connection yan, yung ating mga salita at ating mga puso. Ang laman ng puso ay lumalabas sa ating mga bibig. So, tayo po ay mananalangin ng malakas. Ganito po yan. Ama, sabi niyo, Ama, sa pangalan ni Jesus, ako po ay lumalapit sa iyo. Humingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Sa araw na ito, kinikilala kita bilang Panginoon, tagapagligtas. Naniniwala po ako na ikaw ang anak ng Diyos, nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, inilibing, subalit pagkalipas ng 3 araw, ikaw ay nabuhay na muli. Salamat po, O Diyos, sa pag-ibig mo sa akin. Tulungan niyo po ako, Lord. Iniimbita kita sa aking buhay, Lord. Manatili po kayo sa aking puso, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Kung ginawa mo yan, sincerely from your heart, nilabas mo yan sa iyong bibig, ang sabi ng Panginoon ngayon ay may karapatan ka ng tawaging anak ng Diyos. Praise God. Congratulations po. At kailangan po tayo ay binabasa natin yung manual, di ba? Kung paano tayo mag-grow sa Panginoon. At ito po ang Biblia. Ang Biblia po ang ating mga salita ng Diyos na iniwan sa atin upang matuto po tayo sa mga galaw ng Panginoon at makita rin natin kung anong nangyayari sa mundo. Ang mundong ito, maliit ng mundong ito ay nakasangla pa rin kay Satanas sa Diablo. Kaya marami siyang ginagawa dito kasi feeling niya akin niya. Pero sa oras na tinanggap mo ang Panginoon Kristo, kagaya nga at kanina, tinanggap natin siya. Sa oras na yun, lumipat ka mula sa dilim papunta sa liwanag. Hallelujah! Ganun po kabuti ang ating nagliligtas po talaga siya. Hindi na sayang ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Ang dami pong mga tao ngayon ang nakakilala na sa ating Panginoong Kristo at nagiging masunurin sila sa Panginoon. We're followers of Jesus. Pwedeng kilala mo lang siya, tinuruan ka noon nung maliit ka, pero walang relasyon. Kaya knowledge lang yun. Pero ang importante po sa atin ngayon ay matanggap natin siya. Malaman natin na nandiyan ang presensya ng Panginoon. So kung wala pa po kayong Biblia, mag-chat lang po kayo sa amin at bibigyan po namin kayo, padadala namin kayo ng libreng New Testament Bible. Salamat po. At ngayon po ay tutuloy na tayo sa healing. Ito po ang prayers for healing. Sabi po sa unang Pedro 2:24, si Kristo ang umako sa mga kasalanan natin nang ipako siya sa krus para iwanan na natin ang buhay na makasalanan at mamuhay ng matuwid. Dahil sa mga sugat niya, gumaling tayo. Unang Pedro 2:24. Sabi po sa wikang Ingles, who himself bore our sins in his own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes you were healed. 1 Peter
2:24. Well, ang sabi po sa Biblia, sa pamamagitan ng mga sugat ni Jesus na tinamo niya doon sa krus ng Kalbaryo, ikaw ay gumaling. So ngayon po, angkinin natin na ang kagalingan na yan para sa bawat isa. Kung may sakit ka, may nararamdamang hindi kaya-aya, magpe-pray po tayo. Ready na po ba kayo? Ama, sa pangalan ni Jesus, hinatid ko po sa iyo, Panginoon, ang may mga sakit, Lord, na nanonood ngayon or naalala nila yung mga kamag-anak nilang may sakit. Lord, sinabi mo sa iyong salita na sa pamamagitan ng sugat mo, Lord, pinagaling mo kami. Ang bawat hampas nun, 39 lashes, O Lord, bawat yun ay major diseases sa sangkatauhan. But Lord, pinagaling mo kami. Lord, tinatanggap namin ang kagalingan na yan sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung meron kang hindi magawa, hindi mo mataas ang kamay mo or nahirapan kang i-bend yung iyong likod or yung ulo mo, hindi mo maikot, gawin mo yan ngayon. Yung mga hindi mo close open, close up yung kamay mo, gawin mo ngayon. Lumakad ka. Lumakad ka. Lalakas ka sa Panginoon. Lord, pinagpipray din namin yung mga na-stroke, Lord, yung mga na-disgrasya, kung ano man ang mga kinalalagyan nila yon, Lord. Lord, alam namin, Lord, they will be healed, Lord, by your word. In the name of Jesus, by the power of the Holy Spirit. Rise up and walk in Jesus' name. Amen. Pasalamat po tayo sa Panginoon sa kagalingan niya na binigay sa atin. Hindi po nagsasawa si Lord na tayo ay pagalingin, mahalin, tulungan. Yun, hindi po siya minsan nalalayo tayo, pero ang Panginoon, parati tayong hinahanap. At ngayon po ay natagpuan tayo dito sa programa nating Thursday Celebration. Sa susunod pong part ng ating program ay Baptism of the Holy Spirit. Ang layunin po ng Baptism of the Holy Spirit ay upang lumakas tayo, ma-empower tayo, tayong mga nananampalataya na. Okay, kung ikaw nananampalataya na believer, meron kang kapangyarihan ng banal na spirito na ibibigay sa iyo. Ito parang magamit natin sa paglilingkod, para magamit natin, para makashare tayo sa iba, at sa spiritual warfare. May kalaban talaga tayo. So, pag wala kang kaalam-alam dyan, parati tayong nababatukan, di ba? Parati tayong natatalo. Pero God is so good. Iniiwan niya ang banal na spirito, pinababa niya ang banal na spirito, bigyan tayo ng kalakasan at katatagan. Magkaroon tayo ng mga testimonies, naging matatag tayo sa mga panahon na mahirap ang sitwasyon. So, paano natin matatanggap ang overflow ng Holy Spirit sa atin? Kanina pong tinanggap niyo si Jesus, sumama na po ang Holy Spirit doon. So, hiniling natin sa kanya overflow or baptism. Mabaptism kasi nakalubog kayo sa Holy Spirit. So, una, tayo po ay humingi ng tawad, no? Kung meron pa tayong mga naiiwang mga sama ng loob, galit, puot, diba? Or masasamang pag-iisip, parati tayong nag-iisip ng hindi mabuti para sa ating kapwa or para sa ating mga sarili, hingi po natin ng tawad yan. Okay, at tayo, number 2 po, is desire natin, naisin natin, Lord, gusto kong magkaroon ng overflow ng banal na Espiritu. Ako naman po ay Kristiyano, ako naman po ay follower niyo. Lord, empower me, Lord, with the overflow of the Holy Spirit. Yun lang po. So ngayon po tayo mananalangin at ang magbibigay po ng overflow ay ang banal na Espiritu. Wala po akong kinalaman dito. Ako po ay nagpe-pray lang para sa bawat isa niyo. Ako po noon ay napag-pray din po ako. Kaya nakatanggap po ako ng overflow ng Holy Spirit. Amen. So sige po, tayo po ay lapit sa Panginoon. Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Yun, kung meron pa akong mga natatago sa aking puso, yung iba po nakalimutan ko na, pero maalala mo yun, Lord. Lord, I want to surrender everything. Lord, gusto ko pong i-surrender na lahat. Ang pag-iisip ko, mga sama ko ng loob, mga kabigatan ko. Lord, sinusurrender ko po yan sa inyo. At Lord, humihiling po ako, Lord, ng overflow ng Holy Spirit sa buhay ko. Kailangan ko po ang kalakasan niyo, ang empowerment niyo sa akin bilang isang follower mo
at isang Kristiyano. Thank you, Lord. Hallelujah. Ngayon po, humanda kayo sa baptism of the Holy Spirit sa overflow. Kahit nasa cyberspace tayo, wala pong imposible sa Panginoon. Basta nandun ang desire mo, nandun ang pagnanais mo na matanggap ito, mangyayari po yan. At may bonus pa po yan. Yan po yung prayer in tongues. Okay? Pag nag-overflow ang Holy Spirit sa inyo, binibigyan niya kayo ng prayer language na nasa Bible po yan. At ang lingwahe na to, hindi nyo naiintindihan. Hindi ito Tagalog, hindi ito dialect na naiintindihan nyo. It's something else, okay? Pwedeng foreign language or pwedeng tribal language. Okay? So, ang gagawin ng Espiritu, usually ginagawa, nagtatanim siya na, nagbibigay siya ng mga syllables sa puso natin, sa isip natin. And tapos pag nag-minister ng baptism of the Holy Spirit, ilabas nyo lang po yung mga syllables na yan. Una mo namang maliliit na syllables like la, or da, para kayong mga bata na nag-iimpisang magsalita. Pero later on, sa kakapractice nyo, la, nadadagdagan, la, masakandarya, rula, masyanda, gaganda na po yung prayer language. Pero kailangan tayo, mag-imbisa tayo ng step 1. Amen. And then you develop an intimacy with the Holy Spirit. You always pray in the Spirit. You always talk to God. At yan po ay madidevelop at mabibless kayo. Thank you, Lord. So ngayon po, kung ready na kayo, okay, tayo pihingin ng overflow ng Holy Spirit at expecting ninyo yung prayer language na yan ay lalabas. Bubuksan nyo lang yung bibig nyo. Then maglalagay siya ng mga lengguwahe sa atin at isasabihin niyo po yan. Hindi po natin pipilitin ang banal na spirito. Mayroong mai-impress na syllable, ilabas niyo lang po yan. At lakasan po ninyo. Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat po sa araw na ito, Panginoon. Bago matapos ang Abril, Panginoon. Tatapos ang Abril at ngayon kami ay nasa Mayo na, Panginoon, sa unang Thursday ng Mayo, O God. Salamat po, O Diyos, sa pagkakaloob mo sa amin. Lord, ang hinihiling namin na overflow ng Holy Spirit, Lord, sa aming mga buhay. Taas niyo po inyong kamay. Father, I minister, O God, in the name of Jesus, O God, Lord, the baptism or overflow of the Holy Spirit to anyone who desires this today, O God. Thank you, Lord. Hallelujah. Receive the overflow of the Holy Spirit. In Jesus' name, sa inyong mga buhay. Tanggapin mo ang overflow niya. Open your mouth in the name of Jesus. Buksan mo ang bibig mo. Magsalita ka ng iba't ibang wika. This is your prayer language. Hallelujah. Hallelujah. Yun po ay pagyamanin ninyo. Mamayang gabi, mag-pray kayo. Bukas ng umaga, mag-pray kayo at magpasalamat po tayo sa Panginoon. Lord, salamat po sa bawat isang nakatanggap, Lord. Mga anak mo, Lord, na ina-empower mo at a time like this. Thank you, Lord. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Kung meron po kayong mga katanungan, mag-chat lang po kayo. Okay, para po dun sa mga walang Bibles, padadala namin kayo ng libreng CP ng New Testament Bible. Sumulat lang po kayo. Nakalagay din po sa Bible, 1 Corinthians 14, yan po yung baptism of the Holy Spirit. Even sa Book of Acts, nandun na po yan. The power of the Holy Spirit. Thank you, Lord. Amen. Ngayon naman po, idadako na tayo sa isang portion natin na love din ng mga viewers po natin and listeners, ang generous giving. Salamat po sa pagpapartner nyo sa generous giving. Ang naulat po sa Biblia at nang mangaral ako sa inyo, hindi ako gumamit ng matatamis na pananalita, batay sa karunungan ng tao upang kumbinsihin kayo. Sa halip, pinatunayan ng banal na spirito ang aking pangangaral sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Unang Corinto 2:4. So dahil dito ay nagkaroon din tayo ng pagkaunawa sa pagbibigay. Amen. Ito po yung ating generous giving. So tayo po ay maghanda ng pagbibigay natin. Okay? Ang sino mang nagbibigay ng masaya ay tutuwa ang Panginoon. Pero ba ayaw pong magbigay, wala pong sapilitan. Parang ano ba yan? Bibigay-bigay pa. Kasi ito po yung ginagamit natin sa pagpapalawak
ng kaharian ng Diyos. Marami na po tayong nare-reach out. So, sa mga partners po, gusto nyo maging partner, tayo po ay nagbibigay kahit anong halaga, hindi po yan ang pinipeg natin, kundi yung puso ninyo na gusto nyong makasama sa gawain ito ng Thursday celebration. Salamat po sa lahat sa inyo na nagtitiwala sa pagbibigay. Meron po tayong mga outlets for giving and generous giving. Pwede niyong ipadala the Minister of JCSGO 113000005605. Okay, ganun din po sa Metrobank, the Minister of JCSGO 473473738326. Meron din po tayo sa Union Bank, the Minister of JCSGO 000150028404. At isa sa popular na way of giving natin ay ang GCash. Nasa pangalan po yan ng ating accountant na si Gary Tolentino, 091506474446. Okay, so yan po ay through the GCash. Thank you po sa pagpartner niyo sa amin para lalo nating ma-improve ang ating gawain at tayo po ay makaabot sa mas malayo pang mga lugar. Para po sa mga announcements natin, tuloy-tuloy pa rin po yung prayers natin na household salvation. Magsama-sama po kayo sa family. Pag-pray niyo po yung mga kamag-anak natin na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Marami na pong lumalapit sa Panginoon ng mga pamilya dahil sa prayers na to. Ngayon nangyayari po sa prayers natin. And of course, sa June 11 and 12, no, isang malaking healing rally ang gaganapin po dito sa JCSGO, ang healing rally with Pastor Yosafat. Okay? Sila po ay kasama sa Indonesian team. Siyang nag-head ng Indonesian team at sila po ay magmi-minister dito sa Pilipinas, June 11 to 12. Ito po ay gaganapin sa 156 15th Avenue, Cubao, Quezon City, sa JCSGO SID Dome. Wednesday po yan and Thursday at 5 p.m. alas 5 po ng hapon. So, kung meron kayong makilalang may sakit or kailangan nila ng tulong spiritual, hindi nila maunawaan ang paano tayo magkakaroon ng relasyon sa Panginoon, kagaya ng prayer natin kanina, okay, ay dali niyo po sila dito sa June 11 and 12. It's a date po. Magdala po kayo ng lalo na may kakilala kayong may sakit at yung mga hindi pa talaga nakakilala sa Diyos. Ganun din po sa May 29 to 30, pakitake note po ito. Ito po ang ating CHAMPS Conference, National CHAMPS Conference. Ang mga kabataan po from every region na meron tayong JCSGO, pupunta po sila dito ng Watchmen on High Alert, no? So nakakatuwa pa yung mga kabataan. Gusto na rin nilang magbantay para sa ating bayan. Pinagpe-pray. Ang pagbabantay ay pagpe-pray at pagiging mabuting tao, mabuting mamamayan sa ating bayan. So wag po kayong mawawala sa CHAMPS. Okay, May, ano nga yung dates natin? Sa May po ay meron tayong malaking gawain ng CHAMPS 29 and 30. So, lalo na kung may mga anak kayong mga teenagers, apo, pamangkin, dali niyo po sila dito sa 156 15th Avenue, Cubao, Quezon City. So ngayon po ay magtatapos na tayo sa panalangin. God bless you. We pray na maayos ang inyong kalagayan, diba? Maayos ang inyong health. Kahit mainit ay, uminom tayo ng water. Okay, huwag niyong kalilimutan. At kumain tayong gulay. Yan ang pinakamagaling po sa atin. So let's pray. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ipakita ng Panginoon ang kanyang kabutihan at awa sa inyo. At malugod ng Panginoon sa inyo. At bigyan niya kayo ng mabuting kalagayan. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Lord, maraming salamat sa buong hapon, sa buong araw na to, Lord, na nakaniig namin kayo. Salamat sa iyong salita. Lord, yung pagpapalaman mo sa amin, Lord, na
Nais mo kaming bigyan ng mainam at masaganang buhay. Lord, sa iyo lang manggagaling yan, Panginoon. At sa aming pananampalataya sa iyo, nagpapasalamat kami ng buong puso at buong lakas. Ikaw ang Diyos na buhay, ikaw ang aming Panginoon. Sa pangalan mo, Panginoon Kristo, Amen. Amen. Salamat po sa inyong pagsama ngayon. Magkikita-kita po ulit tayo sa susunod na Webes. God bless you and bye-bye. Magsaya tayo ngayon, pagkabuhay ang ating Panginoon. O magsaya sa piling niya'y sabay-sabay tumalon.